Sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. All systems go na ang Department of Transportation para umalalay sa mga mag-uuwian sa probinsya ngayong Holy Week. Ayon sa DOTR, nais nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero mula sa land transport, air at maging sa mga sasakay ng barko. Itinaas na rin ng DOTR sa heightened alert status ang lahat ng mga ahensyang nasa ilalim nito. Nagpaalala naman ang kagawaran sa publiko na planuhin ng mas maaga ang biyahe para maiwasan ang abala sa panahon ng mahal na araw at mahabang bakasyon. Pinakikilos na ni Senator Risa Hontiveros ang AFP Selection Board at Board of Generals sa reklamo ng ilang mga misis na pinababayaan ang kanilang mister na mga opisyal ng AFP. Iti kasunod ng pagharang ni Tessa Sevilla sa promosyon ng mister na si Colonel Ranulfo Sevilla bilang Brigadier General. Git ni Hontiveros, hindi dapat namamalimos sa sustento ang isang ginang para sa kanyang anak dahil responsibilidad nito ng isang ama. Iginit naman ni Colonel Francel Margaret Tarbolupa, tagapagsalita ng AFP, na hindi nila binabaliwala ang mga reklamo laban sa kanilang mga opisyal. Agad nilang isinasailalim sa validation ang reklamo ng mga misis laban sa kanilang mister na mga opisyal. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH! Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Sinita ng Chinese Embassy ang pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Pilipinas. Sa isang pahayag, muli ginit ng China na hindi sila ang nag-uumpisa ng gulo sa South China Sea at hindi naging issue kailanman ang freedom of navigation sa lugar. Sa katunayan nga raw, ang US ang tila'y nag-uumpisa ng gulo at naglalagay ng warship sa South China Sea na siyang banta sa kapayapaan sa rehiyon. Ayon pa sa Chinese Embassy, walang karapatan ng US na makialam sa maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas. Hinihikayat din ng embahada ng China ang Estados Unidos na huwag mag-umpisa ng gulo sa South China Sea o kumampi dahil naninindigan ng China na poprotektahan daw nila ang kanilang teritoryo. Nagbabala ang Philippine Space Agency ukol sa rocket debris na isang Chinese rocket na posibleng bumagsak sa karagatang sakop ng Ilocos Sur at Catanduanes. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang debris sa tinukoy na drop zones na nasa 78 nautical miles mula sa Vigan, Ilocos Sur at sa bahagi ng Catanduanes. Babala ng PhilSA, bagamat hindi naman nila nakikitang babagsak ang Chinese rocket sa mga nasabing lugar, banta na ito sa mga dumadaang bangka at barko sa lugar. Inabisuhan na ng PhilSA ang publiko na agad ipagbigialam sa mga otoridad ang issue kung may makikitang kahina-hinalang debris at iwasang lumapit sa mga ito. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Number 1. Patungo ng Japan habang isa ang posibleng dumaan sa Central Philippines
bago lumiko ng Japan at isang bagyo naman ang posibleng dumaan sa Central Philippines at dumiretso patungong Vietnam. Isinailalim ng Department of Foreign Affairs ang bansang Haiti sa Crisis Alert Level 3 dahil sa nagpapatuloy na gang violence sa lugar. Sa ilalim ng Alert Level 3, voluntaryo ang gagawing repatriation ng pamahalaan sa mga Pilipino. Bukod dito, bawal din muna ang pagdedeploy at pagbalik ng mga Pilipino sa nasabing bansa. Sa datos ng DFA, mayroong 169 ang nakatira sa Haiti kung saan 63 ang nakatakdang i-repatriate. Nagpaalala naman ng DFA sa mga nakatira sa Haiti na mag-ingat at umiwas muna sa pagpunta sa pampublikong lugar. Ang nasabing gang violence ay bunsod ng pagtutol nila sa pamumuno ng Prime Minister ng Haiti na si Ariel Henry. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.